all that I. This is the day. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Sing. There's a supernatural dance rising up in my heart, up in my heart. A sound that has to be made. Oh Lord. You are good, you are good, and with everything I will praise. Come on, give your best friend. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Whoa. The day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Tell them this is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Whoa, 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 whoa. So my heart will sing. You are good, yes, you are. It's so good. And with everything I will praise, yes, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Whoa, come on, clap your hands for Jesus. Lift up the voice. Hallelujah, give him a shout of praise. Come on, church. For he is good. He is good. He has risen for us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. You are so good in our lives, Lord. Patuloy kang pasasalamatan, Panginoon. Patuloy kang sasambahin. Again, Lord, we just want to thank you, Lord, for your blood, for your precious blood, Jesus. Dahil sa dugo mo, Panginoon, kami ay nalinis. At patuloy na nililinis mo, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan, O Diyos. Thank you for what you did on the cross for us, God. So we can experience, Lord God, this freedom, this victory, oh God, because of your blood, Jesus. Come on, church, let's continue to worship our precious God. Can we sing? I was a wretch, I remember who I was, yes. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. Thank you, Father. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at
the cross, thank you, Father. You paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. You sing. Thank you, Jesus, for the blood applied. Yes. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Father. Thank you, Jesus. You have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Father. Can you tell him? You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. You declare, for I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Yes. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Let's thank him one more time. You say, thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. There is nothing strong, you declare, of the wonder-working power of the blood. Because the sons and daughters we are ransomed by the Father through the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the blood. Because the sons and daughters we are ransomed by the Father. Thank you, Jesus. You said, thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus. Wash me white. You have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus. It has you washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. You brought me from the darkness into glory. Can we sing this with declaration? Come on, we sing, church. And there is nothing stronger of the wonder-working power of love. Come on.
calls us sons and daughters. We the ransom by and Father to the Lord. There is power in His blood. The Lord. You shout. Thank you, Jesus, for the blood. We thank you, Jesus. Into glorious light. We sing one more time. Thank you, Jesus, for the blood of God. Thank you, Jesus, He has washed me white. Thank you, Jesus, He has saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus. Come on, church. Salamatan mo, Panginoon. There is power in His blood. Thank you, Jesus. You worship Him. Come on, church. Open your mouth. Come on. This is the right time. Alalahanin mo yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Come on. Isipin mo, nasa harapan mo ang Panginoon. Siya ngayon nasa harapan mo ngayon. Magpasalamat ka, kapatid. Come on, open your mouth. Magpasalamat ka sa ginawa niya para sa iyo. Thank you, Lord, for your blood. Pinagtagumpayan mo kami, Panginoon. Can we sing one more time? Thank you, Jesus. Come on, church. Thank you, Jesus, for the blood. Come on, use your voice for God. Thank you, Jesus, has washed me white. Kahit hindi karapat dapat. Thank you, Jesus, have saved my life. Yes, thank you, Father. Brought me from the darkness into glorious light. Can you give God a cup of offering? Come on, church, a cup of offering that He deserves. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi madali. Madaming problema, madaming suliranin, at madaming pagsubok. Bilang anak ng Diyos, araw-araw ay tinutukso ako ng kaaway
Araw-araw ay pilit niya akong hinihila sa kadiliman. Minsan nga naiisip ko, buti pa ang ibang tao, mukhang walang problema, walang iniisip at higit sa lahat, nagagawa nila ang lahat ng gusto gawin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, masaya nga ba sila? Dahil ako, masayang-masaya ako. Dahil sa lahat ng suliranin ng aking nararanasan, sa lahat ng pagsubok na aking natatamo, at sa lahat ng problema na aking kinaharap, kasama ko ang Diyos. Ako nga pala si Joy. At ito, Anak, Joy, halika na. At kakain ka pa, baka malate tayo sa Sunday service. Ito na po. Hi, morning, good morning. Nanay. Good morning, Bunso. Sige na, umupo na dyan, kakain na. Ba, ang ganda ata ng gising natin ngayon ah. Oo nga ate, ang aga-aga, ang ingay mo na agad. Hindi nga agad ako nakatulog kagabi eh. Bakit Iniisip ko, baka magkamali po ako sa recital namin. Sus, baka inisip mo lang si ano eh. Uy, hindi ah. Si Bunso talaga. Pero alam mo, Joy ha, huwag kang kakabahan. Dapat kapag tumutugtog ka, galing lagi sa puso. Iisipin mo, tumutugtog ako para sa Lord, hindi para sa sarili ko at sa kakayanan ko. Okay? Lagi mo yung tatandaan, anak ha. O sige na, ubusin nyo na yung pagkain nyo at baka malay tayo sa service. Sige na. Opo. Very good. Ang galing-galing naman ng anak ko. Thank you, Nanay. Pagbubutihan ko po lalo para mas madami ko po akong matutunan na worship. Sounds good. Praise God, Joy! Ang galing mo talaga. Sus, andyan kasi inspiration eh. Uy, hindi ah. Ikaw talaga. Tutuloy na next year. Nakaka-pressure naman po. Pastor. Hindi yan. Kaya tayo yan. Sige po, Pastor. Thank you po. O Joy, sama ko sa Sunday ah. Lagi ka lang hindi nasama. Oo nga naman, Joe. Hindi pwede. Alam niyo naman yung Sunday, nagsisimba ako kasama ang family ko. Kung gusto niyo sama na lang kayo sa akin, sama niyo din family niyo. Dali na Joy. Celebration ko naman yun. And nanalo ako sa competition. Oo nga, Joe. Sumama ka na. Ito naman, party. Pero tayo magsama. Gusto mo, Joy, para pa na lang namin. For sure, papayag ang tita. Dali na Joy. Sige na, Joy. Kumain ka na. Sige na nga, basta paalam na ako ah. Oo, Joy. Kaya bahala sa'yo. Uy, nasa tayo? Hindi ko naman tumahin. Pero masyado maraming talo. Basta, mag-enjoy tayo ngayong gabi. Let's go! Uy, ba't tayo nandito? Hindi naman ito yung pinaalam ko eh. Hindi ka naman papakita pag hindi ka nagsabi. Oo nga, no. Hindi naman pala namin yung sina. Relax ka lang, Joy. We're here para mag-celebrate. Eh kasi, Stop, Joy! Relax ka lang. Basta, mag-celebrate tayo ngayong gabi! Uy! Stop, Joy! Uy! Si Joy nga pala, bago namin kaibigan. Dahil mo ba? Siyempre, sarap. Sige na. Sarap. hindi ko malimutan yung saya sa pakiramdam ng celebration. Parang gusto ko siyang gawin every Sunday. Pero nga pala, pinapatugtog pala ako ni Pastor. Pero hayain na, paminsan-minsan lang naman. O Joy, sabi ko sa'yo masaya eh. Sunday ulit ah. Oo, masaya. Sunday ulit. Nasaan ka namin, Joy, ah? Nice one, Joy. Nice one. Nay, aalis pala ulit kami sa Sunday. Sunday? Bakit sa ka pupunta na Sunday? Diyan lang po. Saan? Ikaw, Joy, napapansin ko ha. Last week, di ba sabi ni Pastor, kakanta ka, magtutugtog ka na?
O bakit hindi ka umatid noong Sunday? Di ba merong rule tayo dito sa bahay na kapag every Sunday is church day as a family, bakit hindi ka sumama sa amin? Eh, minsan lang naman po eh. Hindi ka na rin nagde-devotion. Hindi ka na rin nagpe-pray. Pati gawain dito sa loob ng bahay, hindi mo na rin nagagawa. Ano ba nangyayari sa'yo, Joy, ha? Huwag na nga lang, parang ayaw mo. Aba, Joy! Nakakainis. Di naman ako palaging naalis ng weekdays. Ayaw pa akong payagan ng weekends. Bahala siya. Basta aalis ako. Uy, Joy! Uy, Joy! Hindi na dito ka na. Bala ko naman hindi mo mag-ikutin. Oo nga, Joy. Para namin hindi ka na pinayagan. Ang alis nga, ang dami-dami mo sinasabi. Hindi naman ako lagi nakakala. Yun na yung pag-usapan. Party na lang tayo. Yes, Joy! O Joy, next week ulit ha. Saan ka namin? Oo, next week ulit. Kahit di na ako magpaalam. Sige Joy. Bye, Joy! Aba, Joy, ikaw ba yung amoy alak? Hindi. Kailan ka pa natuto mag-inom bata ka, ha? Sabi yung mga upuan natin dito, nawawala na naman, hiram na naman siguro ni Aling. Sige, dito na lang ako sa sahig. Ano ba problema mo? Bakit ka nagiinom? Saan mo natutunan yan? Hindi nagiinom, amoy alak ka, Joy. Ha? Ano ba nangyayari sa'yo, bata ka? Minsan lang naman eh. Minsan, Joy, kailan mo ako nakitang uminom? Kailan mo ako naamoy alak? Ang dami nang nangyayari sa'yo. Hindi ko na alam ano ba ang nangyayari sa'yo. Mas gusto ko pa nga kasama yung mga friend ko kaysa tumugtog dyan sa church na yan. Sasabihin mo yan sa akin? Ikaw, Joy, may problema ka. Ano ba problema mo? Kausapin mo ako. Wala akong problema. Meron. Dahil kung wala, hindi ka magkakaganyan. Alam mo ba, bilang nanay mo, kapag may nangyayaring hindi maganda sa'yo, nasasaktan ako. Ako ang unang nasasaktan dahil anak kita. Okay? Nanay mo ako ang nakakaalam na makakabuti para sa'yo. Naiintindihan mo ba, Joy? Naiintindihan ko na lumaki ka, na palagi tayo nasa church. Pero alam ko bilang nanay mo, hindi ako nagkulang sa'yo. Joy? Nanay mo ako kung may problema, sasabihin mo sa akin. Nandito ako lagi sa'yo, handa akong makinig. Ha? Ngayon, pasensya ka na, pero hindi na kita papayagan sumama ulit sa mga kaibigan mo. Naiintindihan mo? Kung ganyan lang din ang mangyayari sa'yo, huwag ka na sumama sa mga kaibigan mo. Joy! Huwag ka lalabas ng kwarto mo, ha? Hindi na ako nakalabas ng bahay ng ilang araw. Hindi ako nakatakas kay nanay. Pero alam mo, naiisip ko, nakakamiss din palang magsimba. Kaya lang parang nakakahiya. Sino bang tatanggap pa sa akin pagkatapos ng pagtalikod ko sa Diyos? Joy, anak! Bakit po, Nay? Mukha ko na ng pera dyan sa wallet ko at umili ka ng bigas. Ilang kilo, Nay? Mga 3. Ibig sabihin ka ako magsasain na. Hey, Joy! Joy! Joy, ito ka pala. Kamusta kayo? Tawag ka, musta? Hindi ka namin nakita ilang months na. Ito, may naman. May problema ba? Atin ka sa church? Meron, kaso ang next day. Wala kasi nangyari lately eh. Ay, ano nangyari?
Yun nga eh, nahiya na rin ako matin sa church. Kasi feeling ko, pag itinilan ko sa lang nila ako doon. Alam mo, Joy, kahit madami tayong kasalanan, kahit madami tayo sa karakter niya, patuloy pa rin tayo. May nakakita ko eh. Mahal na tayo. Eh kasi, feeling ko, dumi-dumi ko sa harap niya. Hindi ko deserve tumulong sa church. Alam mo, Joy, kahit kalo pa kami ganyan ang kasalanan mo, kaya kaya mong patawarin ka yan. Ang gusto niya lang naman, lumapit ka sa kanya at magpakumbaba. Sabihin mo lang lahat sa kanya. Surrender mo lang. Ang hirap eh. Alam mo, Joy, oo, mahirap talaga kung wala sa ganyang sitwasyon. Pero ito tatandaan mo. Nandiyan si Lord, hindi mo siya kausapin. Hindi lang siya nandiyan kahit ganyan, ikagayat mo. Enjoy na lang kasi na namin yan, di ba? Talaga naranasan mo niya. Oo, di ba? Maranasan na namin yan, pero hindi namin iisip yung mga sabihin ng mga tao. Alam ko, na pinatawad na ako ng Diyos. Mahal kami ng Diyos. Kaya ikaw, huwag ka nang umiyak. Iyak-iyak ko ka dyan eh. Alam mo, sorry ka na kay Lord, ha? Ay, ipatis ka sa akin. Nasaan ka namin, Joy, ah? Sige, try ko umaten. Maraming salamat pala. Sige. Bye-bye. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi madali. Madaming problema, madaming suliranin, at madaming pagsubok. Bilang anak ng Diyos, araw-araw ay tinutokso ako ng kaaway. Minsan na nga akong sinubok at nahulog sa mundo. Nakalimutan ko kung para saan ba ang buhay ko. Nakalimutan ko yung mga taong totoong nagmamalasakit sa akin. Akala ko kasi masaya sa mundo, nakakahiyaman, pero babalik ako sa Panginoon. Susubukan ko ulit magsimba, susubukan kong lumapit sa Kanya. Dapat ganyan na lang yung bigis mo, ha? Okay? O, Joy, ito nakabigis mo. Magsisimba po ako na. Ha? Talaga? Oo, ate, ah. Nakakatawa naman, anak. Ay, pasensya na po pala sa mga sabi ko nung nakaraan. Wala talaga. Pinag-iisip ko. Importante ngayon yung sisipa ko na. Okay? Kasi kailan ka na, sumabay ka na sa akin. Kasi masisipat ka na. Halika na, pumasok na tayo. Hindi kinakabahan po. Ano ka ba? Huwag ka kabahan, halika na. Hinihintay ka nga nila sa loob eh. Oo, andyan pa na si Rachel sa loob eh. Welcome back, Joy! Ay, by the way po, nahanap na po siya ng mga music team. Nami-miss na po si Joy. Diba sabi ko sa'yo? Sige na, sumunod ka sa Let's go! Nagsimba ako ulit at doon sinalubong ako ng maraming yakap ng mga ka-churchmate ko. Hindi nila pinaramdam sa akin yung pagkakamali na ginawa ko. Nakaramdam ako ng bagong pag-asa. May mga pagkakataong nagdadoubt ako sa sarili ko, pero laging pinapaalala sa akin ni Lord na binago niya na ako. At yun ang panghahawakan ko. Minsan rin, hindi ako kampante sa paligid ko, pakiramdam ko kukutsain ako ng mga tao dahil sa nakaraan ko. Ngunit, ang pangako niya ay hindi magbabago. At sa tuwing nararamdaman ko to, pinararamdam niya rin sa akin na kasama ko siya at ako ay laging ligtas. Muli, ako nga pala si Joy at ito ang aking kwento. My resting is in your name forever. Living in the power of the resurrection. So, sineselebrate po natin ang Resurrection Sunday because ito po yung pag-alala natin sa ginawa po ng ating Diyos na ibinigay niya yung bugtong na anak para sa atin po, namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran po ang ating kasalanan. At muli po siyang nabuhay, hindi po siya nanatiling patay. Amen? Nakakaya ng sinasabi ng iba na patay ang Diyos ng Biyernes Santo at bawal magluto, magprito
Dahil hindi ka gagaling dahil wala ang Diyos. Wala pong katotohanan dahil nung Holy Week po, buhay na buhay po ang Diyos. Amen. Hanggang ngayon, magpakailanman, buhay po ang ating Panginoong Jesus. Amen. So living in the power of the resurrection. Minsan pa tayo po ay yumuko at pumikit at manalangin po tayo. Father in heaven, we thank you because you are here with us. Holy Spirit, we acknowledge your presence with us. And Lord, as I preach your word, I pray, O God, that you will speak to their minds, that you will transform their hearts and their lives. Thank you, Holy Spirit, because you are the one who will be convicting each one of us as we hear your word, as we yield to your word. We thank you, O God, because we know that this day is a celebration of the life resurrected by the power of the Holy Spirit. The same power that raised you from the dead is the same power that is alive in us. Lord, we thank you. We will open our spiritual ears, our hearts, so that we will be able to receive your word. And we will get out from this place never the same again. We praise you. In Jesus' name we pray. Everybody says amen. Hallelujah. Living in the power of the resurrection. Mixi lamang po yung aking preaching. Pag lagi ko sinasabi yun, no, parang 45 minutes. Minsan sabihin ko, mahaba yung preaching ko, maraming 5 minutes. Amen. Living in the power of the resurrection. So, as we go to this, is the resurrection of Jesus Christ is the center of our faith. Alam niyo po, baliwala po ang ating pananampalataya kung hindi nabuhay po ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang pananampalataya po ay nakaangkla po doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Na siya po ay namatay, inilibing, muling nabuhay, at ngayon po ay nakaupo sa kanang trono ng ating Diyos Ama. Yan po ang ating pinananampalatayaan. There is no one like our God. Maraming Diyos po sa iba't ibang mundo, pero wala ni isa sa kanila ang muling nabuhay. Tanging ang Panginoong Jesus lamang. Kaya wala pong katulad ang ating Diyos. Amen po ba? Dahil ang Diyos na pinaniniwalaan mo, ang Diyos na pinananampalatayaan mo, ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan. Kaya po, dapat ang ating pananampalataya, we are bold to say that the only way, the life, and the truth, the life, and the only way, the truth, and the life is only Jesus. Amen? Hindi tayo nahihiya sabihin dahil tanging tayo lamang ang may Diyos na nakagawa ng ganun po. Amen? And it is the ultimate display of God's power. Tanging makapangyarihan ng Diyos lamang ang siyang makakapagbuhay ng isang patay. Amen? At yun po yung nangyari po sa ating Panginoong Jesus. It is a display para makita ng buong mundo na kaya niyang bumuhay ng patay. Amen? And love. Dahil yung pagbigay ng kanyang bugtong na anak, ay ito po ay nagpapakita ng pagmamahal ng ating Diyos. Amen? Ng ating Ama, ng Diyos Ama, ay ipinakita ang kanyang pagmamahal not only through His words, but through His action. Ibinigay niya yung bugtong, yung pinaka-the-best, para kanino? Para sa atin na hindi deserving. And yet, it was given to us. Amen? Nakaranas ba tayo minsan ng isang binigyan tayo ng regalo, parang hindi mo deserve, parang, uy, grabe naman yan, ang mahal naman yan, parang hindi, parang ayaw mong tanggapin dahil sa sobrang mahal, dahil sa sobrang ganda. Na feeling mo parang wala naman akong ginawang mabuti dito at wala naman akong ginawang something na mamahalin na ibigay, pero siya, mas mamahalin yung ibinigay niya sa'yo. Amen? Kaya minsan kapag nagbigay ng mamahalin, okay, ang asawa mo,
Nagbigay ng mamahalin na isang bagay na regalo ang anak mo, di ba? Ma-appreciate mo. Kaya naman, in return, kapag nagbigay ka, hindi ka papatalo. Tama po ba? Mamahalin yung binigay eh. Maganda yung binigay. Kaya minsan ang response natin, gusto natin tapatan kahit papaano. Amen ba? Kaya naman, yung ginawa ng ating Diyos, napakaganda, pinaka-the best. Kaya naman dapat ang response natin sa pagmamahal ng Diyos ay pagmamahal din para sa Kanya. At yun ay ang pagsunod natin. Amen? Amen po ba, church? And it has the power to transform lives. Ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesus po ay hindi lamang nagdi-display ng kapangyarihan ng Diyos, pagpapakita ng pagmamahal niya, kundi may kapangyarihan din to na magbago ng buhay natin. Amen? May kakayanan po ang Diyos na magbago ng buhay natin. Kahit ano pa ang tigas ng puso mo, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, at ikaw ay sumunod, nag-respond, nagkakaroon po ng transformation sa puso. At makikita mo yan sa physical, makikita mo yan sa panlabas na anyo, yung pagbabago na yon. Amen? And bring hope to the hopeless. May mga bagay na minsan parang akala mo wala ng pag-asa. Pero sa Diyos, kahit anong imposible niyan, kahit gaano pa yan kadilim, laging may liwanag, laging may pag-asa sa Diyos. Dahil sa kamatayan, nabuhay ang ating Panginoong Hesus, ito po ay nagpapakita ng pag-asa na hindi kailanman nanatiling patay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Dahil yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng ating kasalanan. Walang sino man sa atin ang kayang magbayad ng kasalanan. Tayo ay kahit anong mabuting gawa ang ginagawa natin, binibigay natin sa Diyos. Nagdo-donate tayo ng limpak-limpak na pera sa mga charity. Ikaw pa yung maraming achievement, binigyan ka ng medal, ng award, ng kung ano-ano, na ikaw na yung pinakamabait na tao dito sa mundo. Lahat ng yan ay basahan lang sa harap ng Diyos. Dahil ang tangi lamang na makakapagbayad ng ating kasalanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, who is the perfect Lamb, the perfect sacrifice. Amen? Para sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya naman, dalawang bagay po ang gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano po yung kakayanan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Number one, there's a power to overcome sin. Sino dito ang perfecto na? Diba wala? Sino dito imperfect? Nagkakasala pa rin? Aba, yung iba hindi nagtaas, perfect siguro sila. Ayan, nagtataasan na, okay? Okay, yung hindi nagtaas na katabi, sabihin mo sa kanya, perfect ka. Amen? Pero alam mo, kapatid, kahit ganun pa tayo na nagkakasala, alam mo bang kaya mong talunin ang kasalanan? Kaya mong lumakad ng may kabanalan dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus at muling pagkabuhay niya. Basahin po natin Romans chapter 6 verse 4 to 14. Kaya noon, si Pablo na nagsasalita po dito sa mga taga-Roma. Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Sipin mo yun. Kung namatay ang ating Panginoong Hesus, sinasabi dito ni Pablo na namatay din tayo, inilibing din tayo kasama niya. Hindi po yan literal na physical na kailangan kong mamatay. Kailangan kong magpenitensya. Alam niyo yung ginagawa na iba, nagpepenitensya, pahirapan, kung gusto hindi naman namamatay, dapat namatay nga. Kung gusto na talaga nilang gayahin. Amen? Kaya nga yung word na penitensya, alam niyo po ibig sabihin no, penitensya, meaning repentance. Desire to be forgiven. Yun pong ibig sabihin ng penitensya.
Nakagustuhan mo na ikaw ay mapatawad. Kaya lang ang mga tao sa mga tradisyon, sa kultura po natin, yung klase ng penitensya or pagpapatawad na ginagawa nila is according to their own terms. Kagustuhan nila. Kapatid, ikaw yung humihingi ng kapatawaran. Dapat ikaw yung mag-adjust para bigyan ka ng kapatawaran. Hindi yung nanghihingi ka ng kapatawaran, pero ito yung gusto mong gawin. Hindi po. Ikaw yung may ikaw yung may sala eh. Ikaw ang mag-a-adjust. Susunod ka sa Kanya. Amen? Kaya nga po, ang penitensya po, hindi po yan. It's according to my own ways. Di ba? Kaya minsan nalulungkot po ako, bakit nila hindi maintindihan? Minsan pag nakikita ko yung feed ng Facebook, respetuhin niyo yung pananampalataya. Sabi ko, talaga respetuhin din. Nakikita ko naman yung ibang Katoliko doon sa ibang bansa. Hindi naman din nagaganyan. Pero ang katotohanan po yan is even the Catholic Church, ayaw po nila ng ganyan na pinahihirapan. They are against that. Ibig sabihin, hindi na sila sumusuway sa Diyos, sumusuway din sila sa simbahan. Pero pinipilit nila. And even our government support that. Bakit? Kasi kumikita. Dahil turismo. Amen? Pero kailangan po natin malaman ang katotohanan na ang pagpipinitensya po ay ikaw yung humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Ikaw ang mag-a-adjust. Tatanungin mo ang Diyos kung ano ba ang dapat mong gawin. Hindi yung, Lord, ito yung gusto kong gawin, patawarin mo ako. Ito yung ibibigay ko, ito yung gagawin ko, patawarin mo ako. Diba? Parang ikaw pa yung arrogante nun. Diba? No. We have to know the Word of God. We have to know kung ano yung hinihiling sa atin ng Diyos upang tayo ay mapatawad niya. Amen po ba? Hindi yung sarili nating gusto. Amen? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Hallelujah. Kasama natin siya namatay. Of course, this is spiritually po, hindi po physically. Hindi mo kailangan patayin ng sarili mo. Spiritual po ang pinag-uusapan dito na namatay po yung makasalanang tao sa buhay natin at muling nabuhay, isinilang ang bagong espiritu. Yun po ang ibig sabihin ng born again or born from above. Na ikaw ay ipinanganak muli sa espiritu. Amen? Dahil yung dati mong pagkatao ay makasalanan. Okay? Dating palamura ka, parang okay lang yan sa'yo. Kasi hindi mo naman alam na kasalanan yun. Pero naturalesa ng tao yun. Diba? Hindi mo na alam na minsan nakakasakit ka na ng ibang tao. Sinasaktan mo na yung sarili mo, nagiinom ka, nagsusugal ka, yung pamilya mo, naapektuhan na. Dahil po yan sa kasalanan. Ang epekto po ng kasalanan ay kahirapan. At ang consequence po niyan ay kamatayan. Yan po ang hinihingi ng kabayaran ng kasalanan. And verse 5, at kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Kung nakasama natin sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ganun din sa muling pagkabuhay niya. So tayo rin ay muling mabubuhay. Kaya naman, kung naniniwala tayo, nananampalataya tayo, dapat, ang sabi doon sa unang verse kanina, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Ibig sabihin, hindi ka nababalik doon sa dati mong buhay. Okay? Hallelujah. Verse 6. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo. Amen? Sino dito ipinako na yung kanyang dating pagkatao sa krus? Amen? Pako natin kasi kung hindi pa, ipapako natin ngayon. Nakahanda na ba dyan yung martilyo? Di ba? Ibig sabihin po ay spiritually ay yung dati nating pagkatao. Kailangan mamatay po. Kasama ni Kristo para mamatay. Kailangan may mamatay sa atin.
Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. Kasi kapag buhay pa yung dati nating makasalanang tao, tayo po ay alipin, tayo po ay nasa kulungan po ng kasalanan. Okay? Sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Kaya kapag namatay po yung dati nating pagkatao, tayo po ay malaya na. Hindi ibig sabihin, malaya ka na gumawa kung anong gusto mo. Ganun, okay naman pala eh. Malaya na ako. Hindi po. Ibig sabihin, malaya ka na doon sa kasalanan. Amen? Napapansin niyo ba yung kasalanan na minsan nag-uumpisa lang katulad nung pinakita kanina ni Joy? Na isang beses sumama lang siya sa kaibigan niya. Ganun po ang kasalanan eh. Patitikimin ka muna. At pag nakatikim ka, masasarapan ka. At hindi mo na nalalaman, pag nakatikim ka na, nasarapan ka na, paulit-ulit na, magiging buhay mo na. At ide-depend mo na sa sarili mo na tama to. Kasi masarap sa pakiramdam. Pero unti-unti, sinisira ng kaaway ang buhay mo. Amen ba? Kaya dapat tayo po ay maging marunong din. Kahit si Joy kanina, nauna na naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod sa church, dumadating po sa punto na nadadaya tayo ng kaaway. Kaya dapat mas marunong tayo, kapatid. Kailangan natin ang karunungan ng wisdom kung ma-discern natin kung ano ang tama at mali. Amen? Dapat walang Kristiyanong ignorante po. Kasi binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Tama po ba? Amen. At kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Sapagkat alam nating si Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay, wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. Minsan lang siya, kapatid, na namatay at nabuhay. Amen? At kung ang ating pananampalataya ay ilalagak doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay malaya na. Amen? Dahil kasama ng ating yung ipinako natin, namatay yung dati nating pagkatao, yung makasalanang tao, tayo po ay malaya na sa kasalanan. Amen? Para kayong hindi natutuwa na malaya kayo sa kasalanan. Parang gusto niyo ng kasalanan. Amen? Alam niyo po, ako ay nakikita ko yung sarili ko. Nakikita namin ang sarili namin ni Pastora doon sa situation. Because ako po ay laki din pong church. Bata pa po ako, ninetrain na po sa church tumutugtog. But there was a time po dumating sa punto na lumabas din po ako ng simbahan, nagrebelde sa magulang, iniwanan ang ministry, hanggang sa unti-unti po ako po ay nabarkada. Nasabi ko, ang sarap pala ng ganito. Ang sarap sa pakiramdam. Feeling ko, yun yung freedom. Nadaya ako ng mundo, nadaya ako ng kaaway, na akala ko yun ang magpapalaya sa akin, akala ko yun yung kalayaan, akala ko yun yung kagalakan or kasiyahan na hinahanap ng puso ko. Pero habang tumatagal, nakikita ko ang buhay ko pasira na ng pasira ng pasira. At marami na ako mga taong nagagalit. Maraming mga taong galit na sa akin, marami na rin akong taong galit sa kanila. Hindi ko na rin sila gusto. Totoo po yun. Ganyan po ang buhay namin ni Pastora. Noon, hindi na ngayon. Nagbago na tayo, amen. Pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan. Kaya naman gumamit ang Diyos ng tao. Gumamit siya ng elder sa church. Kaya napaka-importante ng bawat isa. Napaka-importante ng katabi mo ngayon. Para i-encourage ka na kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos.
Kahit ano pa ang nagawa mo, bumalik ka lang sa Kanya. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Lagi mong tandaan yan, kapatid. Kaya naman, hindi lang natin gagawin yan dahil sinabi ni Pastor, sabihin ko daw, mahal ka ni Jesus. Hindi po. Kung merong kapatiran na nasa isang sitwasyon na hindi maganda, kapatid, yan ang role mo. Ipaalala sa kanila na may nagmamahal na Diyos kahit hindi nila alam, kahit hindi mo alam yung sitwasyon ng taong yun. Amen? Tulungan po natin dahil hindi natin alam kung ano yung sitwasyon na kanyang nilalakaran. At ganun din po sa amin. Hindi alam ng elder namin kung ano yung nangyayari sa buhay namin, yung detalye. Pero alam niya, merong something na mali. Pero ginawa niya, ipinaalala niya sa amin at ipinakita kung paano magmahal ang ating Panginoong Hesus. Kapag nakita ng tao yon, sila po ay babalik sa Diyos. Kung nakikita mo ang anak mo, lumalayo na sa Diyos, bilang magulang, responsable ka para ipaalala sa kanila na merong Diyos na nagmamahal at ipakita mo sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. Amen ba? Amen ba? O, practicein natin ulit. Sabihin mo sa katabi mo ulit, mahal ka ni Jesus. Okay, next po is, at dahil na kay Kristo, Jesus na kayo, amen, sino dito na kay Kristo na? Ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Amen? Yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, ituring nyo yung mga buhay nyo na patay na sa kasalanan at nabubuhay na kayo para sa Diyos. Ibig sabihin, pag-aari ka na ng Diyos. Amen? Kaya ano gagawin natin? Letter A, verse 12. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Kaya dapat hindi na maghahari ang kasalanan. Hindi yung pag nakita mong uy, nagkakarakro sila. Parang gusto mo rin diba? Nakita mo, nagsusugal Nakita mo, yung mga classmate mo or yung mga kasamaan mo sa trabaho, uy, nag-ano sila Ngayon, grabe na ang lahat ng bisyo ata, nasa online na. Pati pagsusugal, nandun na. Kaya pag nakikita mo, naririnig mo, uy, kumita siya ng malaking pera dahil sa sugal Parang gusto mo rin itry. Kaya kapatid, hindi na dapat naghahari ang kasalanan. Paano mo gagawin yon? Dapat alam mo kung ano ang kasalanan. Amen ba? Dapat alam mo kung ano yung tama, alam mo kung ano yung mali. Hindi yung ide-defend pa natin. Minsan lang naman ito, kumita naman lang siya. Makamalay ko, Lord. Pag nanalo ako dito, magbibigay din ako sa'yo. Diba? Hindi ganun, kapatid. Kailangan alam mo kung ano ang tama at mali. Amen? Para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Okay? Kasi may desire yan Nag-uumpisa ang kasalanan sa desire. Kapag natikman mo, nagawa mo, parang, ay, ang sarap. Parang gusto kong ulitin. Parang gusto ko ulit magyosi. Parang gusto ko ulit maglasing. Gusto ko ulit gumawa ng mali. Diba? Kaya dapat hindi natin paghahariin. Bakit? Namatay na yun Kaya hindi na dapat ang kasalanan ang naghahari sa'yo, kundi ang Diyos mismo ang naghahari sa'yo. At tutulungan tayo ng banal na Espiritu, sasabihin sa'yo, anak, wag. Masisira ang buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong subukan. Okay? Sabi ng dati nating presidente, huwag mong subukan. Okay? Kapag ang kaaway ay laging nariyan para ikaw ay item, lagi mong ipaalala sa sarili mo na huwag mong subukan. Amen? Masisira ka lang. Letter B, huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng
kasalanan. Kasi nga, lagi ko sinasabi to sa mga ministers na ang tanging puhunan natin sa paglilingkod sa Diyos ay yung ating katawan. Kaya dapat lagi tayong healthy. Lagi tayong kumain ng tama, lagi tayong magpahinga ng tama. Kasi ito yung puhunan natin para makapaglingkod tayo sa Diyos. At ito rin yung gagamitin ng kaaway, itong katawan na to, para makagawa din tayo ng kasalanan. Bakit? Dahil ang katawan na ito, hinahanap yung mga bagay na mali. Kaya nga, lagi dapat tayong lumalakad na kasama ang banal na Espiritu. Kasi ang kalaban po ng ating Espiritu ay itong katawan po natin. Laging hinahanap ang ibang bagay. Diba? Katulad ni Joy kanina. Ayaw niya na magsimba. Bakit? Hinahanap na ng katawan niya yung pagpa-party. Hinahanap na ng katawan niya yung pag-inom. Hinahanap ng katawan niya yung kasiyahan doon. Kasama ng mga kaibigan. Yan ang gusto ng katawan natin eh. Kasi masarap sa pakiramdam. Amen? Kaya wag natin gamitin ang alinmang bahagi ng ating katawan sa kasalanan. Amen po ba, church? Malinaw po ba? Sa halip, ano gagawin natin? Letter C, ialay ang inyong sarili sa Diyos. I-dedicate mo na ito. Itong katawan na to ay hindi na kasalanan ang maghahari. Ang pag-aari nito ay walang iba kundi ang Diyos. Bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Kung binigyan ka na ng bagong buhay, Diyos na ang may-ari ng buhay mo. Amen ba, church? Kaya dapat yung oras mo, yung kalakasan mo, your time, your talent, your treasure, your resources, ang Diyos na ang may-ari niyan. Teka lang, Pastor, bakit ganun? Parang alipin ako ng Diyos sa lahat. Kapatid, ito ang maganda sa Diyos. Ano mang pag-aari ng Diyos, ano man ang hawak ng Diyos, walang ibang iniisip ang Diyos, kundi kabutihan at kagandahan. Kaya kung hawak niya ang buhay mo, hawak niya ang kalakasan mo, hawak niya ang finances mo, hawak niya ang pamilya mo, hawak niya ang health mo, walang ibang iniisip ang Diyos, kundi kabutihan sa mga bagay na yun. Malulugi ka ba, kapatid? Hindi, di ba? Hindi ka lugi. Dahil laging maganda at mabuti ang ginagawa ng Diyos. And letter D, ilaanin niyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Imbes na itong katawan ay maging alipin ng kasalanan, itong katawan natin dapat naglilingkod sa Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng boses, binigyan ka ng Diyos ng kamay, ng paa, ng mga talento, abilidad. Binigay yan sa'yo para maluwalhati ang Diyos. That every time you use it for God, every time you use it para sa Kanyang gawain, amen? Naluluwalhati ang Diyos. Natutuwa ang Diyos. Bakit? Dahil yung binigay niya, nakikita niya, ginagamit mo para sa Kanya. Amen? Kaya nga, di ba, kapag nagbibigay tayo ng regalo, gusto natin, amen? Pag nagbibigay ng regalo, at nakita natin, ginamit ng tao yung regalo na ibinigay natin, tuwang-tuwa tayo, tama po ba? Pag binigyan natin yung ating anak, naregaluhan natin ng magandang damit, at sinuot niya ng Sunday, tuwang-tuwa tayo, tama po ba? Ako natutuwa ako, wow, ito yung binili kong damit bagay na bagay, ang ganda sa'yo Di ba? Natutuwa po ang Diyos. Ganon din po sa atin. Kaya sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Amen? Kasi yung mga kautusan na yun, yung huwag kang ganito, huwag kang papatay, yung 10 Commandments na yun, walang iba po pinupunto kundi yung ating kasalanan po. Na tayo po ay walang kakayahan para maging banal at lumakad at ma-fulfill ang mga utos na ito. Dahil merong isang tao
na nag-alay ng kanyang buhay para bayaran lahat ng kasalanan, mabura at ng kasalanan upang makalakad ka ng may kabanalan at nasa katuwiran ng Diyos. Biyaya po yun. Na wala naman tayong ginawa, pero ang Diyos ang may gumawa. Ang gagawin mo lang, kapatid, manampalataya at lumakad ka na doon sa bagong buhay na ibinigay sa iyo. At huwag ka nang babalik sa kasalanan. Amen ba? And second one is overcoming death. Kasi ang kasalanan, ang resulta po niyan ay kamatayan. 1 Corinthians 15 verse 55 to 57. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Ngunit, salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung namatay ang kasalanan, ay namatay ang ating Panginoong Hesus para pagbayaran ang kasalanan, amen? Yung epekto ng kasalanan, mababawi din. Mawawala din. Ano yun? Yung kamatayan. Kasi kapag nandyan ang kasalanan po, kamatayan po ang nag-aantay sa atin. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus na muli siyang nabuhay, tayo po ay nabuhay rin muli sa Kanya. At darating po ang araw na kung saan tatawagin ka ng Panginoong Hesus, tatawagin tayo ng Diyos. At dahil nanampalataya ka sa Kanya, yung kanyang gantimpala para sa atin na buhay na walang hanggan ay makakamit mo, kapatid. Amen? Dahil nanampalataya ka, lumakad ka sa kalooban ng Diyos, hanggang sa dulo ng hininga mo, naglingkod ka sa Panginoon, darating ang panahon, the greatest reward that you will get from God is eternal life. Ngayon pa lang, kapatid, ibinigay na sa iyo ng Diyos yun. Kaya hindi ka na dapat mangamba kapag ikaw ay lumalakad kasama ang Diyos. Amen? Dahil may nag-aantay sa iyo doon sa kaharian niya. Amen ba? Amen? So kaya, hindi tayo natatakot sa anumang problema. Kung kamatayan nga na pagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus, ano pa kaya yung problema mo sa utang mo? Ano pa kaya yung problema mo sa katawan mo? Ang pinaka kinatatakutan ng maraming tao ay itong kamatayan. At yung sinasabing kamatayan dito is yung spiritual death. Yung eternal damnation po. Yung kailanman hindi mo makakasama ang Diyos at doon ka mapupunta sa impyerno. Yun po ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Na dapat doon po tayo mapupunta dahil sa ginawa po natin. Pero dahil sumunod ang ating Panginoong Hesus, hindi na po nagkaroon ng hindi na po ang kamatayan ang ating makakamit, kundi katagumpayan rin po. Amen po ba? Parang hindi kayo masaya. Masaya ba kayo na kayo ay nagtagumpay dahil nagtagumpay din ang ating Panginoong Hesus? Amen? So kung tayo ay nagtagumpay at masaya kayo, kailangan lahat ng pamilya natin, lahat ng kaibigan natin, sabihan natin ito. Kasi maraming iba, hindi alam, hindi naiintindihan. Na okay na sa kanila na tanggapin ng Diyos, pero okay na, ligtas na ako. Hindi po, kailangan magpatuloy tayo. Amen? This is not just a one-time event sa buhay ng tao. Yes, may encounter tayo sa Diyos, pero dapat ang buhay natin nagpapatuloy. At kung tayo man ay bumagsak, nakagawa man tayo ng mali, kapatid, huwag tayong magmalaki sa sarili natin. Magpakumbaba tayo katulad ng ginawa ni Joy. Kanina, pakumbaba, bumalik siya. Ang Diyos, hindi ka naman i-condemn. Ganyan ka naman eh. Lagi ka naman Lagi ka naman pagayon-gayon. Pagayon-gayon.
Pero tandaan mo kapatid, sapat lagi ang biyaya ng Diyos. Magpakumbaba ka lang. Huwag ka lang magmalaki. At huwag mo sasabihin, mapapatawad naman ako ng Diyos, tuloy pa rin sa kasalanan. Mali kapatid. Dapat yung biyaya ng Diyos, yan ang nagtutulak sa iyo para magpakumbaba at bumalik sa Panginoon. Amen po ba? And then the last one is, 1 Corinthians, ngunit ang totoo muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay dahil sa isang tao na si Adam dumating ang kamatayan sa lahat ng tao at dahil din sa isang tao na si Kristo muling mabubuhay ang mga patay sapagkat kung paano tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan. Sino dito galing sa lahi ni Adan? Yung iba galing sa lahi ng unggoy. Sino dito galing sa lahi ni Adan? Tayo. Amen, tayong mga tao. Ganon din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo. Paano? Sa pananampalataya natin. May kaugnayan tayo kay Kristo. Tayong lahat ay muling mabubuhay. At yan ang magandang pangako. In John 11:25-26, sinabi ni Jesus, sa Kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, kay Jesus, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Amen. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Jesus, mga kapatid? Amen? Mabubuhay tayo. And last one is, as I conclude, in Galatians 2:20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Amen? Hindi na ang ating mga sarili ang nasusunod. Ay, gusto ko mag-church. Ay, ayoko. Ay, ayoko. Gusto, minsan atras abante. Kapatid, si Kristo na dapat ang nasusunod sa buhay mo. Kung si Kristo nagpapatawad, dapat nagpapatawad ka rin. Kung si Kristo naaawa, dapat naaawa ka rin sa kapatiran nila. Naaawa ka rin sa anak mo. Naaawa ka rin sa asawa mo. Amen? Kung paano namuhay at ipinakita ni Kristo nung nandito siya sa balat ng lupa, ganun ka rin dapat, kapatid. Amen? Ipinampamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Kaya, yung kanyang ginawa, dapat hindi masayang. Dapat ipinamumuhay natin. We should be living out the resurrection power of Jesus in our lives. Amen? Kaya huwag mo sabihin, kapatid, na wala ng pag-asa, ganito na talaga ako, ganito na lang yung buhay ko. Hindi pa, kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Kailangan mo lang lumakad at ipamuhay at tandaan mo kung ang kamatayan na pagtagumpayan ng ating Panginoong Yesus, anumang challenges, anumang problema na kinakaharap mo, hindi mo yan kaya mag-isa. Pero kung kasama mo ang Diyos, walang imposible sa Diyos. Amen? The power of the resurrection through Jesus Christ can overcome sin and death and live a transformed and victorious life. Hindi lang kaya magtagumpay sa kasalanan at kamatayan, kundi kaya magbago ng buhay natin at magtagumpay tayo sa buhay. Kaya kailanman, walang Kristiyanong talunan na lumalakad kasama ang Diyos. Amen. Tayo po ay tumayong lahat.